Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari dapat. Alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Trabaho na naman tayo mga amigos at mga amigas matapos ang ilang araw na bakasyon yan. Biyernes, Biyernes, Sabado. Linggo. Sa gobyerno, Miyerkules ng tanghali. Meron na sila. Meron na Tanghali sila. Tayo, Huwebes, Biyernes, Sabado, Senyor, Linggo. linawilan natin ha. Tayo. Tayo po. Kami Sila, naglinis. sila ang naglinis. Sila po walang bakasyon. Kami lang. Kami lang. Kaya po kami nagbabalik muli. Yun. Kami lang. Matapos po ang 4 na araw na pagkawala namin. Yan. Dahil nagsilango yan. Ako hindi ako lumangoy. Kaya pala hindi ka nangitim. Ako hindi. Hindi rin ako. nagtika Nangitim ako ha, hindi mantika ha, nagtika. Tika po kami. Yan. Tama. Dahil kailangan natin magdili-dili. Yan. Magnilay-nilay. Magnilay-nilay. Yan. Magdili-dili. Dilis, Magnilay-nilay. dilis, masarap dilis. Ha? Dili, akala ko dilis. Magdili-dili. Dili lang pala. Magnilay-nilay. Okay, Ayan po. okay. Ang dapat gawin ng mga kababayan Okay. natin. At marami naman ganyan, di ba? Tama. Okay. At siyempre, magandang tanghali po ngayong araw na ito. May panangalian ba kayo? Meron naman. Nandun, niinit ko na. Meron naman silang panangalian ngayon. Hindi, yung mga kasama, yung mga nanonood sa atin. Nanonood? Meron yan. Meron yan. Meron Alam yan. Eh kasi hanggang ngayon, hindi pa umuwi iba. Hindi pa umuwi ang Hindi iba. pa umuwi ang main Nasarapan character. ba? Yun ang Oo. tawag ngayon hindi pa umuwi ang main character. Sino yan? Yung mga nasa probinsya, na taga Maynila. Ayan. Lalo na sa Pangasinan, ang dami. Ay, Ang dami nag-uwian. Punong-puno. at malapit na ang Bangus Festival doon. Oo, kaya pala napakadaming tao. Siguro hindi na aabutin na sila ng festival ng Bangus doon. Katapusan pa yun, senyor. Asa kaya pa lang. Uustuhin na nila. Lalo na yung mga OFWs. na Hindi nandun. lang pala yung leave. Yung mga umuwi galing sa abroad eh. Ano Hindi ka ba? lang leave ang uubusin nila dyan. Oo. Pati pera. Yun na nga lang. Di bale, para umikot ang pera natin sa Pilipinas. Tama. Magkaroon tayo ng pera. Okay. 4 minutos na. Makalipas po ang alas 12 ng inyong panangalian. Ngayong araw na ito ng Lunes, ika-6 ng buwan ng Abril. Tama. At siyempre, ito na po ang ating palatuntunang Senyor Balita! Siyempre, maghatid po kami ng tuloy-tuloy at walang humpay ng mga pangunay mga balita. Kasama natin ang buong pwersa ng News and Operations Center ng DWIZ Radio at Aliw 23 TV. Ganun din po ang ating mga reportorial team ng DWIZ Radio at Aliw 23 TV. At tuloy-tuloy na tayo, enter na tayo sa ating mga headlines. Balik Metro Manila na, hindi balik bayan ha. Hindi balik bayan. Metro Manila ang ating mga bakasyonista. Yun. Na dumagsa po, ang mga pasahero po sa mga pantalan ay talagang matindi. At ito pong nagdaang tradisyonal na Semana Santa. Alam nyo kung ilan po ang inabot? Umabot po ng mahigit na 3.4 million pesos. Senyor Balita! Talaga pera yun, ha? Hindi. Kung pera sana yun, hindi tao yun, tao. Okay. Sa mga nasa likod ng pagpapakalat daw ng mga fake news, yung mga mahihilig dyan, ha? Kasi madaling Hindi kumita. ako, tinuturo mo ko, hindi ako mahilig sa fake news. Huwag mo ituro senyor. Tamang balita lang tayo. Kaya nga, ang dami kasi natin napapanood na puro fake news. Mga troll. Oo, mga Ayan. troll, mga
mga yung mga tinatawag natin mga vlogger. Di ba? Napakauhusay magsalita niyan, parang kapani-paniwala. Mga di ba? basher, ganun. Husay. Dami. Kasi the more na na-entertain pala yung mga tao ng kasinungalingan, gustong-gusto yan eh. Kasi Gustong-gusto nila yan. napagkakatuwaan nila yan. At kumikita sila dyan. Naman! Yon ang gusto kong malaman. Kumikita ba sila dyan? Oo, kumikita po sila dyan. The more kayo ay naloloko dyan, the more kayong niloloko. Tama. Dahil hindi nyo alam, kumikita pa siya dyan eh. Cha-ching, Habang cha-ching. niloloko kayo at nagpapaloko naman kayo. Tama. Yan. 6 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa mga pangunahing balita pa rin natin, bail hearing ni dating Senador Revilla at mga kapwa akusado sa flood control scandal na unsyami. Senyor Balita! Kung pag-iinuman sa kalye, ipagbabawal na sa buong bansa. Meron pa ba yan? Madami, dumami Marami pa na rin ba? yan. Kala ko wala Dumami yan. na. Kala ko wala na yan. Hindi lang dumami, pabata na ng pabata. Ang umiinom. Oo. Hindi Nang alak, alak to, alak. Hindi na matatanda, ha? Kasi yung mga bata, uminom talaga tubig, juice. Ngayon, Pero yung hindi na. alak, pabata ng pabata. Pambira din naman talaga, no, ha? Napalang sigarilyo, ha? Pabata ng pabata dahil vapes, ang ginagamit na. Hindi na yung talagang sigarilyo. Tama. At syempre, bago po namin natin sa inyo ang pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw po na ito ng Lunes, ika-6 ng buwan ng Abril. Sandali lang at ibibigay muna natin yung ating whether you like it or not. Bago po ang detalye ng ating mga balita. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. At siyempre, ihahatid po ang ating weather report ng ating El Bonito, Daryl Castain. Sip-sip. Easter, lunes na lunes, sumisip-sip. Pag-gwapo-gwapo ka pa nalalaman. Wala pa sahod! Kamusta yung naging bakasyon sa inyo? Tayo lang magkakamusta ng bakasyon dahil pag ako'y lumingon sa likod ko, wala akong maririnig na bakasyon dyan. Otrabats sila, otrabats pa rin. Traffic dun Santo. sa pinakamatraffic na pinunta namin sa Pangasinan ay yung Manawag. Sobra. Given naman yun sa inyo dahil given nga. na yun. Oo. Hindi namin alam. Sabi ko, bakit ganito katindi? Ang dami kasi Tama. mga deboto ata dyan. Oo naman, tsaka Dumayo pa yan. Semana Santa, Oo, isang ang dami. busy na panahon para sa mga Pero Katoliko. sila ang Kristiyano. pinaka-busy, ang Manawag. Of course naman. Lahat naman, halos lahat. Halos lahat, pero sila ang pinakamarami. Sa inyo, yung busy sa may Bulacan, are. Oo. Di ba busy din sa Bulacan, Oo puro naman. posisyon? Pero kaso hindi naman kami dumaan ngun eh. Okay. Dahil ano na kami, nasa Expressway. eh. Walang traffic sa expressway. Wala. Yung RFID. Ang traffic mo, pagpasok mo na dun sa karsada ng pag-exit na. Pag-exit na. Papunta ka na ng Pangasinan, lagot ka na. Yun ang problema. Ako'y nasa Maynila, kaya walang traffic sa Maynila. Para daw, pwede na wag basketball, totoo? Pwede Sa namang gitna ng basketball. kalye? Pwede nga mag-pickleball eh. Pwede mo yun. Pwede rin, yung paborito mo. Ano yun? Palo-palo. Pero hindi umulan ng Biyernes. Wala. Sabi mo kasi baka umulan. Sabi ng Wala, pagkasa ka mo wala. ng weather, baka damo ka mo may Hindi, ulan. ang binigay ko ay 10 to 12%. Pero yung 10 to 12 na yun sa inyo, halos wala pa rin yun. Wala eh. Oo. Hindi. Nasa dagat kami. Uulan ka ako. Sabi ng pagkasa. Uulan. Ayaw. Hindi rin. Umulan ng alon. Sa lagay po ng ating panahon, wala pa ring ulan. Ito na, wala pa ring ulan. Puro araw pa rin. Puro init, puro high pressure area sa Okay. buong bansa. Walang kulog, walang kidlat, walang bagyo sa araw na to, walang LPA sa araw na to. Sa mga susunod. Ito wala na ba? nga, senyor. Dadako na ako. Okay, Dahil gusto ko sa yung susunod na sa susunod na Kasi ang update, hirap maglaro. maglaro. Init. Tanong natin si attorney. Sobrang init. Sobrang init eh. So gusto mo bang pumapalo na may ulan? Maganda pala yun. Akala ko. Wala lang kidlat. Oo. Akala ko kasi kayo mga pumapalo, ang gusto ninyo yung magandang sikat ng araw. Kahit na umuulan, mas maganda. Pero wag lang kikidlat. Ibang palo yan. Palo sa puwet yan eh. Pagdidisiplina Pang-fraternity yan. Pang-fraternity. Bad yan, bad yan. Pang-fraternity yan. Hazing, sa tropical cyclone threat potential, senyor, may problema tayo. Dahil may namamataan ng pag-asa na posibleng maging LPA.
Pero Sa kabila ng init ng panahon na yan, pero alam mo, senyor, Oo. dahil summer ngayon, ito'y good news sa mga kababayan natin. Oo, dahil syempre. sa sobrang init, ang gusto nila may ulan. baka maraming maligo niyan. Ay, oo. Para Hindi lang sa malaki nila. dagat. Oo. O, pati sa mga kalsada, Oo, maliligo sinabi sila. pa. Lalo pa, nako, kung lalo wala kayong budget, andyan ang mga flood control natin. Tandaan nyo, sa Pilipinas, may flood, walang control. Yun. Paalala lang po yun sa inyo. Akala nyo tapos na tayo sa flood control, hindi pa ha. Mula sa Abril 2 hanggang 8, posibleng may mabuo na isang weather disturbance sa labas ng Philippine Area of Responsibility at Sa labas pa. sa labas. Oo. Pagsapit ng 9 hanggang 15, posibleng pumasok sa Pumasok, Philippine okay. Area of Responsibility. Pero, katamtaman pa lang ang tsansa na Kailan ito yan? magiging Kailan yan? bagyo. Mga- Mula 9 hanggang 15. Sa Oh, pagitan ng 9 hanggang 15. Okay. Tandaan natin, 9 holiday na naman. Holiday na naman. Puro holiday tayo sa Abril, no? Puro pahinga, no? Yan ba Bataan Day? Ha? Bataan Day ba? Hindi. Hindi, Heroes Day? Kagitingan. Kagitingan ka. Kagitingan. Tama. Day of Balo. Yan ang Bataan eh. Tinawag Oo. natin Kagitingan. Ayun, yun okay, ayun. So, April 9 to 15 na mula 9 hanggang 15 posibleng may mabuong LPA at posibleng maranasan ito sa may silangang bahagi ng Mindanao. Okay. Mindanao lagi? Mindanao muna, kasi okay. nasa may southeastern portion ito. Kaya pinag-iingat at inaabisuan natin mga kabayan na manatiling nakamonitor, updated sa mga balitang inilalabas, lalo na sa lagay ng panahon mula sa Pag-asa. At syempre, dito sa atin sa DWIZ at Aliw 23. Sa susunod na 3 araw, senyor, sa Metro Manila, puro araw. Talaga, ha? Ayun, ang ganda. Wala Puro nang araw. gabi? Hindi, may gabi naman. Sorry. Yung sabi mo, puro araw eh. Baka wala nang gabi. Puro gabi, walang ulap, walang ulan. Ayun. Walang kulog, walang kidlat. Ayun. Bira ko sabihin yun, walang kulog, walang kidlat. Walang kidlat, okay. Bago yun, ha. Pero ito, senyor, mainit. Mainit-init ang temperatura. 25 hanggang 36 degrees Celsius. Within the week, ha? With the susunod na 3 araw. 3 Mula araw, okay. Tuesday hanggang Thursday, ha? Okay. Sa sa Metro Cebu naman, puro araw at may ulap. At puro gabi, merong ulap. Pero konti lamang, ha? Okay. 25 hanggang 33 degrees. Sa Davao, ayun, may araw, may ulap, pwede ring may kulog, may kidlat, at may ulan. Ayun. Okay. Dahil sa mga kumpol ng kaulapan lang yan. Ayun. Pero hindi ibig sabihin may bagyo. Okay. Yan yung magpapadilig lang, mag-iibsan lang sa inyong nararamdamang init ng damdam. Hindi. Iinit ng panahon, hindi damdamin. Iba yun, ha? 24 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Pati ba damdamin, pinakikialaman nyo pa? Hindi. Alam ko pang weather Walang lang kayo. pakialaman ng damdamin, ha? Iba ang damdaming... Ay, baka ko na masabi kong damdamin. Baka ibang programa masabi ko iba stasyon. Pang weather lang tayo. Sorry, weather lang. Wala tayong Oo, pakialam oo. sa mga damdamin nila. Okay. Sige, diin mo pa. Baka ano maisunod ko Baka sa damdamin na yan. baka tayo mangaral pa, baka magpayo pa tayo rito, pambira ka, delikado tayo. Hindi yun. Baka may ibang damdamin ako masabi. Yun. May maiduktong pa akong susunod doon. Baka mai-plug ko pa. Ayan. Patay tayo At dyan. sumunod, maraming tatawag sa atin. Tulungan nyo nga kami sa damdamin namin. Ay, hindi. Doon yung sa susunod na magiging bagong programa. Ayan, Hintayin na lang ayan, nila yun. ayan. Heat index po, bagamat di ko nagawa yung chart, kanina nag-report si Jen Patrolia. In-update niya na may mga nasa 42 degrees daw sa inyo. Init, ha? Tulad ng Dumanga sa Iloilo, Katarman sa Northern Samar, 41 degrees sa may Pili, Camarines Sur at Giwan, Eastern Samar. At 20 lugar po ang nasa 40 degrees ang heat index temperatures. Ilan dyan ay nasa Pangasinan, Dagupan, Tugigaraw, Sangli Point sa Cavite, San Jose Occidental Talagang Mindoro. naranasan namin ang init talaga sa Pangasinan. Of course, kasi malapit nga rin kayo sa karagatan Cuyo, Palawan, Legazpi. Pero ang ganda, Ano kahit maganda? na Ano maganda? napakainit, Yun pag pumunta ka sa dagat, malamig. Akala ko maganda Hindi yung... mainit yung dagat. Tama, naman, tama. mainit na, mainit pa dagat. Naku, wala, patay na. ka. Wala Kumukulong na. tubig. Oo. Akala ko sasabi mo maganda, Legazpi Albay. Agree ako, maganda. Magayon yan, magayon. Magayon sa Magayon, Legazpi magayon. Albay. Oo, Walang magayon. duda dyan, ha? Magayon. Oo. Kaya nga, masaya ako Roa City sa Capiz, Iloilo, Negros Occidental, Western Samar, Leyte, Zamboanga at ilang lugar pa ng Davao, Cotabato at Butuan. Ang nasa 40 degrees ang heat index. Pinag-iingat ang mga kababayan natin dahil extreme caution at danger levels po iyan at maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at posibleng heat stroke sa ating mga kababayan. Kaya sa mga oras na ito hanggang mamayang alas 4
ng hapon, wag po muna lumabas ng mga tahanan ninyo. Sa indoors muna tayo. Kung hindi maiwasan, magdala ng mga pananggalang sa init tulad po ng mga payong po ninyo, mga sunblock, sunscreen at inyong mga tubig. O siya, sa ating sunrise sunset, tumilawak pa rin po ang manok. Wala na, tulog na yung manok. 5:49 yung Talo eh. Talo. Kaya May. nila baka At saan ang paglubog ng araw? Ayan, buti yung pusa, nagising yung manok, hindi. 6:09 po yan ng gabi. talo nga eh. Talo ka. Imbay naman. Nasaan mo pa? Ito na lang, sa mga nakikinig sa radyo, didila lang ako. Be. Yan ang muna ating latest weather report. Whether you like it or not, paki-enjoy po ang inyong masasarap na pananghalian at ako'y kakain na rin. Ako po si El Bonito, Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Senyor Balita! 17 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Maraming salamat, Daryl Justin, sa ating pinakalitas na lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Lunes, ika-6 ng buwan ng Abril. Tama. Tuloy-tuloy na tayo, enter na tayo sa mga detalye ng ating mga Romere Peke at umaaribang mga balita. Sa mga detalye ng ating mga pangunahing mga balita, umaabot na po sa mahigit 3.4 million na mga pasahero ang dumaan sa mga pantalan sa buong bansa ngayong tradisyonal na Semana Santa, habang bumaba naman ang bilang ng mga insidente ng pagkalunod kumpara po sa noong nakaraang taon. At ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, umabot po sa rurok ang dami ng mga pasahero mula po Marso 28 hanggang Abril 5, lalo na noong Miyerkules Santo at Linggo ng Pagkabuhay. Kabilang sa mga pinakabalang pantalan ay ang Cebu, Iloilo, Aklan, Batangas at Oriental Mindoro. Sa kabila ng dami ng tao, inulat naman ng Philippine Coast Guard na bumaba ang bilang ng mga kaso ng pagkalunod na may 37 insidente ngayong taon kumpara sa 53 noong 2025. Karamihan po sa mga biktima ay mga kabataan na naligo sa mga dalampasigan at ilan sa kanila ay napaulat na nakainom pa ng alak. Yun ang hirap eh. Maglalagay pa, nakainom pa ng alak. Ayon po kay Cayabyab, ang pagbaba ng mga insidente ay dulot ng sama-samang pagsisikap ng mga lokal na pamahalaan, mga operator ng resort, mga pambansang ahensya at media at pagpapaalala sa publiko na maging mapagmatyag at sumunod sa mga alituntunin sa kaligtasan ng panahon ng tradisyonal na Semana Santa. Samantala, nakatuon naman ang Philippine National Police sa pagtulong sa pambansang pamahalaan laban po sa maling impormasyon tungkol sa energy situation sa gitna po ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na seryosong usapin ang sitwasyon sa Middle East at hindi dapat samantalahin upang magdulot ng hindi kinakailangang takot sa publiko. Tiniyak po ng hepe ng pulisya na habulin at kakasuhan nila sino mang nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon. At saklaw ng hakbang ng PNP ang mga ulat na sadyang naglalayong iligaw ang publiko tungkol sa supply ng langis at epekto nito sa ekonomiya na maaari magdulot ng panik at takot. Sinabi pa ni General Nartates na magsasampa sila ng kasong kriminal laban sa mga mapapatunayang responsable sa pagpapakalat ng disinformation. Kasabay nito, nagpahayag ang Malacanang na kakasuhan ng mga taong nasa likod nga ng pagpapalaganap ng maling balita kaugnay sa umano'y pagpapatupad ng lockdown ng pamahalaan dahil po sa issue sa supply ng petrolyo at sa bagong variant ng COVID-19. Ayon po kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, mananagot po sa batas ang sinumang lumilikha at nagpapakalat ng peking impormasyon sa internet
upang samantalahin ang sitwasyon sa gitna ng kasalukuyang energy landscape. At binigyan din pa ni Gomez na may kaparusahan ang pagpapakalat ng fake news at maaari pong humantong ito sa pagkakakulong ng hanggang 6 na buwan sa ilalim po ng Article 154 ng Revised Penal Code. Maaari pa itong madoble at umabot sa 1 taon kung online at ginawa na ang paglabag alinsunod sa Republic Act No. 10175 o ang tinatawag na Cybercrime Prevention Act. Dagdag pa ng kalihim na ang pagkalat ng maling impormasyon ay nakasisira sa tiwala ng publiko, nakakaepekto sa ekonomiya at nagdudulot ito ng panganib sa kapakanan ng mamamayan, lalo na po sa panahon ng energy emergency. Live report tayo mula kay Jen Patrolia. Bail hearing ni dating Senador Bong Revilla at mga kapwa akusado sa flood control scandal na unsyabi. Detalye niyan mula kay Jen Patrolia. Jen? Senior na antala ang pagsisimula ng unang bail hearing ng Sandigan sa kay dating Senador Bong Revilla Jr. at mga kapwa akusado nito kaugnay ng kasong malversation sa sinasabing manomalya of 92.8 million pesos na flood control project sa Pandibulacan. Mahigit 2 oras nang naging biling sa pagdinig na nakatakda ng magsimula kaninang alas 10:30 ng umaga. Patay sa ulat, nag-ugat ang pagkantana sa mosyon ng prosekusyon na maghain ng karagdagang ebidensya na kailangan pang aprobahan ng korte bago gamitin sa pagdinig. Pinagbigyan ng korte ang prosekusyon ng 1 oras upang isumite ang mga dokumento, pero hanggang sa itinakdang oras ay wala pa rin itong naghihain. Tutol naman ang kampo ni Revilla sa akbang ng prosekusyon. Iginiit nila na hindi ito patas dahil wala sa napagkasundo ang preliminary conference ng pagdaragdag ng ebidensya. Kabilang nga sa mga kapwa akusado ni Revilla ang nasa Sandigan Bayan, ang mga dating opisyal ng DPWH at sina Bulacan First District Engineering Office Bryce Hernandez, RJ Dumasig, Emilita Wat, Juanito Mendoza at Cristina Pineda. Inaasahang tatagal naman ng 10 araw ang bail hearing na layong tukuyin kung may sapat na ebidensya ang prosekusyon upang hindi payagang makapagpiyansa ang mga akusado. Ako si Patrol 38, Jen Patrolia, nag-uulat sa hindi lang may tawang lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jen Patrolia. Nagatid sa ating orason, 23 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, pinagbabawal na po ang pag-iinuman sa kalye sa ilalim ng Anti-Public Intoxication Act. Inanunsyo po ito ng Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa isinagawang press conference ngayong araw na ito ng Lunes. At bukod pa rito, pinagbawal na rin ang paghuhubad dyan sa kalye. Pati na po ang pagbibidyoke lagpas ng alas 10 ng gabi. Samantala, hihigpitan at palalawigin din ng mga ipinatutupad na curfew sa mga pangunahing kalsada sa bansa, lalo na po sa mga kabataan. Bagian niya ito ng inisyatibo ng ahensya na isulong ang kaligtasan sa mga kalye at mga lansangan. 4 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ay report tayo mula kay Patrol 5 Baya Yopangco. Mahigit 21,000 pasahero na serbisyohan po ng libreng sakay program dyan po sa lungsod ng Maynila. Detalye mula kay Aya Yopangco. Aya? Pumalo na sa 21,468 na mga pasahero ang naserbisyohan ng libreng sakay program ng pamahalaan lungsod ng Maynila batay sa pinakahuling tala ng Manila Traffic and Parking Business o Bureau, MTPB, alas 8 ng umaga kanina. Ayon sa Manila Traffic and Parking Bureau, nasa 733 aktibong jeepneys
ang kasalukuyang bumabiyahe sa iba't ibang ruta sa lungsod ng Maynila upang magbigay ng libreng transportasyon sa mga commuters. Patuloy na sinasagawa ang programa bilang bahagi ng serbisyo ng lokal na pamahalaan upang matulungan ang mga pasahero, lalo na sa mga oras na dagsa ang tao sa mga lansangan. Ito sa panahon number 5. Ayaw yung pangkomparisyon ng Permetal ng Lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat tayo, Pangkol. Samantala, patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito. Magbabalik kami pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 26 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. That time check was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Senyor Balita! Minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali at tuloy-tuloy na po tayo sa ikalawang bahagi pa rin ng ating paghatid ng mga pangunahing mga balita, detalye ng mga pangunahing mga balita at report mula pa rin sa mga kagapay natin ang bumubuo na reportorial team ng DWIC Radio at 23 TV. Samantala, may report muna tayo mula sa PCSO. PCSO nagkaloob ng rescue at medical equipment sa Ormoc at Leyte. Iatid po yung report na yan kay Angelo Baño. Angelo? Formal na ipinagkaloob ng Philippine Charity Ship 6 Office ang iba't ibang rescue equipment, wheelchairs at medical devices para sa Ormoc City at ika-4 na distrito ng Leyte. Pinangunahan ni na Assistant General Manager Julieta Aseo at Attorney Annalisa Insyong ang turnover na tinanggap ni Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez at kananga Mayor Manuel Vicente Torres sa ngalan ni Congressman Richard Gomez. Kabilang sa mga ipinamahagi ang evacuation kits, oxygen tanks at iba pang rescue at medical equipment na inaasahang makatutulong lalo na sa mga nakatatanda at persons with disability. Bahagi ito ng Corporate Social Responsibility Program ng PCSO upang mapalakas ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat ang ating kasama si Senyor Baño, direktamente mula po sa PCSO. Nagitid sa ating orasan 32 minutos na. Nakalipas ang alas 12 ng tanghali. Ay report si Jen Patrolia. Itong isinagawang rehabilitation sa EDSA, nito pong nagdaang tradisyonal na Semana Santa, in-inspection po kaninang umaga ng DPWH. Alamin natin ang detalye ng ating report na yan mula kay Jen Patrolia. Jen? Muling ininspeksyon ng Department of Public Works and Highways ang ilang bahagi ng EDSA kasunod ng isinagawang round-the-clock na rehabilitasyon nitong nagdaang Holy Week. Kasunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na agarang isaayos ang EDSA nang hindi inaabot ng 2 taon. Kabilang sa mga ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang southbound ng Magallanes Flyover na muling binuksan kaninang alas 5 ng umaga. Gayon din ang bagong aspalto at lane marking sa bahagi ng Taft Avenue sa Pasay City. Isinagawang mabilis ang pagkukumpuni sa mga nasabing lugar sa kasagsagan ng mahal na araw upang mabawasan ang abala sa mga motorista. Ayon kay Secretary Dizon, tapos na ang Phase 1 ng rehabilitation ng EDSA at 2 buwan itong mas maaga sa itinakdang schedule. Samantala, inihahanda na rin ang bidding para sa Phase 2 ng proyekto na sasaklaw mula Orense sa Makati hanggang Monumento sa Caloocan. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita!
Okay yun ha, konti lang ginastos, hindi kasing laki ng mga nakakaraan. Ngayon, ayos na yung ilan ha. Okay, mamaya po malalaman natin ang mga karagdagan pa rin natin mga report at mga balita 34 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Naresto po ng Philippine National Police Cybercrime Group ang nasa 332 individuals dahil po sa iba't ibang paglabag sa cybercrime sa unang quarter ng 2026. Sinabi po ng PNP ACG na sa 332 na naresto, 205 ang nahuli sa mga entrapment operation habang 190 naman ang mga wanted na individual. May 8 pang naresto sa pagpapatupad ng warrant to search, seize, and examine computer data. Nagpatupad din ang PNP ACG ng 337 cyber warrants mula po Enero hanggang Marso 31 ngayong taon para po sa paglabag sa pagsusuri o pagsasamsam ng mga computer data. Nasagip din ng unit ng pulisya ang 74 na biktima ng pang-aabuso at nakatulong sa pagkakakulong ng 143 individual dahil po sa cybercrime. Cinco minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muling umarangkada po ang pinalalanan po ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board ang mga regional office nito na ipagpatuloy po ang inspeksyon ng mga pasaherong sasakyan upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero kasabay ng pagdagsa ng mga biyahero sa pagtatapos ng Holy Week. Binigyan din ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II ang kahalagaan ng roadworthiness ng mga PUV, lalo na po ng mga buses sa kaligtasan ng mga pasahero patungong Metro Manila at iba pang urban areas. At bahagian niya ito ng road safety measures na inaasahan nilang gagampanan ng mga bus company at operator habang patuloy naman ang pagbabantay ng ahensya. Bukod sa mga sasakyan, inatasan din ang mga tauhan ng LTFRB na makipag-ugnayan sa iba pang law enforcement agencies upang tiyakin ang physical at mental na kahandaan ng mga driver ng PUV. At bukod dito, inatasan din ng regional officers ng ahensya na magsubite ng compliance report higil sa mga sinagawang hakbang sa kaligtasan sa nagdaang Semana Santa. Samantala, hinikayat din ng LTFRB ang mga pribadong motorista na tiyakin ligtas at maayos ang kanilang sasakyan lalo na sa mahabang biyahe. 37 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report tayo mula sa Senado. Pagpapalawak ng Kadiwa Store para po sa mas maraming murang pagkain, ipinananawagan sa Department of Agriculture. Detalye mula kay Sally Ortega Bueno. Sally? Dapat palawakin ang mga Kadiwa Store upang makapagbigay ng murang mga bilihin sa mga sektor na apektado ng krisis dulot ng patuloy na sigalot sa gitnang silangan. Ito ang panawagan ni Senator Sherwin Gatchalian sa Department of Agriculture. Git ng Senador, dapat masakop ang mga geographically isolated and disadvantaged areas o yung GIDAS upang matiyak na ang mga vulnerable sector tulad ng mga senior citizen, solo parent, person with disabilities o PWD at mga beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ay may access sa mga pangunahing pagkain. Binigyan din ni Gatchalian na mismong ang DA ay nagbigay ng projection na tataas ang presyo ng pagkain dahil sa pagmahal ng presyo ng petrolyo. Ang panawagang ito ni Gatchalian ay kabilang sa mga mungkahi ng Senate Protect Committee na kanyang pinamumunuan. Dapat anya abot kaya ang murang bilihin ng bawat Pilipino, hindi lang sa Metro Manila kung hindi hanggang sa pinakamalayong komunidad dahil
tayo apektado ng krisis sa Middle East. Binanggit din niya ang isang mahalagang bahagi ng proyektong kadiwa ng Pangulo ay ang Rice for All program kung saan binibili ng gobyerno ang palay mula sa mga magsasaka at binibenta ang bigas sa mas abot kayang presyo. Ang pagpalawak ng saklaw ng programa ay direktang susuporta rin sa lokal na ekonomiya ng agrikultura sa pamagitan ng pagbibigay sa mga magsasaka ng garantisadong merkado para sa kanilang mga ani. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Sally Ortega Bueno, direktamente mula pa rin sa Senado. 39 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagkaroon tayo ng pagkakataon makapanayam si dating Undersecretary ng DTI at siyempre dati rin po siyang nasa ating migrant workers para magkaroon tayo ng ilang mga mahalagang mga impormasyon hinggil sa mga nangyayari ngayong krisis natin sa Middle East. At nasa linya na po natin ngayon si dating DTI Undersecretary Abdul Ghani Makatoman. Secretary, magandang hapon, Yusek. Magandang hapon po sa iyo, Senior Ray Pacheco, at magandang hapon sa milyong-milyong taga-suporta ng Senior Balita, at kinagagalak ko po na magkasama tayo dito sa napaka-popular ninyong programa. Salamat po. At tama-tama po, marami ang concern sa atin sa nangyayari ngayon sa Middle East sapagkat alam natin ang domino effect nito para sa atin lahat. Ekonomiya, pati lang mga bilihin, trabaho, lahat po, di mo ba, Yusek? At sa tingin ninyo, ang gusto lang po namin manaman sa inyong mga karanasan, obserbasyon, paano natin masasabi na itong tensyon na ito sa gitna ng silangan ay maaari ba bang magtagal o maaaring maayos ito? Dahil kasi kung kukumpara natin sa lahat ng mga nangyari, lagi namang may ganyan tayo, di ba, Yusek? Pero sabi nung iba, mukhang mas maluba ito o severe itong kasalukuyang sitwasyon. Ano basa nyo rito, Yusek Makatoman? Tama po yan, Senior Ray. Ang mga ibang kaibigan natin, maging sa international community, ay ang outlook nila rito ay tatagal ito. Kasi kung makikita po natin, itong unprovoked war between US, Israel against Iran ay umabot na po sa mabigat. Ngayon ay ang sinusunog nila, ang tinatarget nila ay mga major installation. Nandyan yung mga energy facility po, no? At Opo. saka sa tingin ko tatagal ito kasi medyo lalong-lalo na po ang napatay ng USA at saka Israel ay ang Opo. pinaka-supreme leader ng Muslim supreme ng lalo na po ang mga Shia follower ng Islam. Alam niyo naman po, Senior Ray, ang Muslim po ay dalawang klase yan. Opo. Yung 2 billion Muslim all over the world ay Sunni. 200 million ay Shia Muslim. Ang napatay po ng itong unprovoked war between US, Israel against Iran ay yung pinaka mataas na supreme leader po ng Shia Muslim, hindi lang head of state yan. Kumbaga sa Christian po, no? We have the Roman Catholic at saka Protestant. Ito po ay parang Santo Papa po ng follower ng mga Shia Muslim. I see. Kaya, yun din ang inyong pananaw dito, Yusek. Kung yan ang pananaw natin, Yusek, ngayon dumako tayo dito sa mga epektado. Like lalo na po itong ating mga migrant workers na ngayon po ay nag-uwian na rito sa ating bansa. Ang tingin pa ninyo, ang umuwi po halos ngayon ay inabot po ng 4,200 na, Yusek, na mga migrant workers natin. Sa tingin nyo, mabibigyan naman natin sila ng trabaho ngayon dito sa lugar ng Pilipinas na bumalik sila halos yung 4,200. At meron po atang naiipit na 40,000 nandun pa ho. 40,000 naka-hold po dito sa Pilipinas para pumunta sana sa Middle East. Nakita niyo po ba? So ngayon, nakatenga itong 40,000 at bumalik yung 4,200 galing sa Middle East. Sa nakikita nyo, paano natin mapapagayaw itong problemang ito sa nangyayari ngayon? Yusek, may nakikita ba kayong magandang suggestion? Tama po yan. Ang ating
hardworking itong mga modern hero natin, Overseas Philippine Works, is dito sa Middle East, mahigit kumulang 3 milyon. Diyan lang po sa Saudi Arabia, we have like more than 1 million Filipino, no? At United Arab Emirates, Bahrain, Oman, at saka Qatar. Pero ang pinaka talagang apektado rito yung mga kababayan natin diyan sa Israel na mahigit 60,000. At idagdag pa natin diyan, yan yung mga sinasabi natin ng mga land-based overseas Philippine workers. Pero ang medyo nakaka-experience po diyan ng mabigat-bigat ay yung mga seaman natin, yung mga sea-based hardworking overseas Filipino workers na naipit diyan sa Hormuz. Kaya ang mahirap po diyan yung repatriation, hindi natin alam. Sa tingin ko naman, adikay ng ating pamahalaan na mailikas yung mga kababayan natin diyan. Pero medyo mabagal po dahil sa tansa ko po, no, yung 3 milyon natin diyan na mga overseas Filipino workers, ang napauwi natin ay more than 4,000 sa 4,000 pa lang po. No? Pero 4,000 pa lang po napapauwi natin. Opo. So, can you imagine napakalaki ng disparity. numero. Nakikita natin. Yes, opo. At problema pa natin dito sa Pilipinas, yung unemployment natin na makakadagdag sila sa unemployment. At alam mo, Senior Ray, no, yung ating GDP, 20% yan, yung foreign remittance. So napakabigat po ang magiging epekto sa ekonomiya natin pagka nakauwi, yung kahit sabihin na natin, hindi yung buong 3 milyon na mga kababayan natin dyan sa Middle East country. Kasama na rin dyan yung mga kalapit na lugar. So, napakabigat ito na problema, Senior Ray. Ito pa po, ang nakita po namin, may 40,000 tayo, Yusek, ngayon. Nakatenga dito sa Pilipinas na patungong Middle East. 40,000 nangutang na yan, Yusek. Nangutang na yan, nagbenta na yan ng kanilang mga lupain para sila matuloy sa abroad. At para may in-expect na silang trabaho doon. Pero dahil dito sa digmaan, sa Middle East, naepektuhan silang nakatenga rito sila sa Pilipinas. Hindi sila makabiyahe patungo doon. Paano kaya ang gagawin natin dito sa 40,000 pa nito? Maliban doon sa nakauwi pa rito na galing sa ibang bansa o sa Middle East. Tama po yan. Napakabigat na problema yan. Yung mga outgoing overseas Filipino workers natin na talagang gumastos at nakapag-comply na ng nangutang pa yan, nangutang pa, oo. So napakabigat kasi ngayon naman ano rin naman ang maibibigay na trabaho rin sa kanila doon kung ngayon ay kasagsagan ng gera sa Middle East, lalo na diyan sa oil-rich country. At ang pagkakaalam ko po diyan sa oil-rich country ay lalo na yung sa mga development project, mga construction ay tigil na rin. So kung ang mga kababayan natin na outgoing na doon sa construction or sa service industry ang mga trabaho na naghintay sa kanila ay baka wala na rin silang trabaho na madadatnan doon. Kaya siguro ito yung talagang napakabigat na wala, kumbaga sa Senior Ray, ay wala rin silang trabaho na maabutan doon aside from doon sa ating magiging proactive na action ng ating pamahalaan na huwag sila paalisin dahil hindi maganda yung magiging kalagayan nila doon sa madadatnan nila na gera doon sa Middle East. Okay. Sa inyong karanasan, ano po nakikita rin yung mga remedyo muna magagawa natin temporary sa mga sitwasyong ito ngayon na Yusek? Marami tayong pwedeng magawa, Senior Ray, lalong-lalo na sa kailangan siguro magtipid tayo at i-electrify natin, Senior Pachico, yung ating mga, kasi isa rin sa mabigat na tinamaan na sektor ay ang ating transport sector. Okay. More than 2 million, lalo na yung mga super, mga bus driver. Pero ang aking panukala sa ating pamahalaan ngayon, Senior Ray, ay mag-umpisa na tayo. Tingnan natin yung electrification ng ating transport sector. Kung makikita mo, ngayon, lalo na ngayon, bakasyon na Senior Ray, no? Makikita mo sa Boracay, yung kanilang mga transport system doon, electric. So hindi sila apektado masyado. At may mga local government units din na gumagamit ng electric vehicle. Kaya medyo makikita mo na hindi apektado yung kanilang sektor. Pero hindi lang yon, Senior Pachico, no? Kasi pati yung mga ating mga magsasaka,
mga vegetable growers natin, sa agriculture sector natin ay talagang apektado sila kasi yung mga mangingisda, ang ginagamit din nila ay langis, oil. Opo. So, napakamahal. Halos mahigit doble na yung itinaas ng presyo ng langis. Kaya, kasi alam mo naman, Senior Pacheco, ang input energy na ginagamit natin, more 70% ay galing sa oil. At 99% naman ang ating oil ay galing siya sa Middle East, particularly ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Iraq. So, ngayon ay napakabigat ito. Ako tingin ko rito, Senior Pacheco, mas malala ito kaysa sa naranasan natin noong pandemic. I see. So, at this point, lahat tayo kailangan dito, magkakaroon tayo ng pagkakaisa pala na lahat tayo magtipid at kung in-encourage nyo, electricity, ang gagawin natin, electric na mga motorsiklo. May electric ba motorsiklo na? Wala pa naman. Meron. Meron na, no? Meron na. Meron na nga pala. At saka yung mga kababayan natin, Senior Ray Pacheco, na nagnanais, nagbabalak, bumili ng sasakyan, ay bilhin natin yung electric vehicle. Dito na tayo. Okay. Kasi mukhang ano, at saka, of course, Senior Pacheco, alam mo naman, tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga imported goods. Oh. Siguro, ano natin, suportahan natin ng mga locally manufactured, locally mga local Philippine product para medyo mabawas-bawasan yung pag-i-import natin. Kasi yung mga imported goods, alam mo naman, logistic cost tumaas na. At saka yung distribution cost lalo na ay medyo napakabigat sa bulsa. Lalong-lalo na ang tinamaan sa atin ngayon is yung mga minimum wage earner. Wala na tayong matitipid, Senior Ray. Kaya talagang yan ang ano natin, pinakikiusap natin na lalo na yung ating pamahalaan, yung whole of the government approach para tayo ay magtulungan. Okay, maraming salamat po sa inyong pahayag na yan, Yusek. At inaasahan natin ang lahat ng ating mga kababayan ay magkakaisa na tulong-tulong, sama-sama. So, pinakamagandang magagawa natin para tayo makapagtipid sa paggamit ng langis. Sapagkat yan po, sabi nyo nga, mukhang tingin ninyo magtatagal pa itong problemang ito. Maraming salamat, Yusek, sa pagbibigay nyo sa amin. Maraming salamat po, Senior Ray, at mabuhay po kayo. Okay, mabuhay din po kayo. Si Yusek Abdul Ghani Makatoman, ang dati pong DTI Undersecretary, nagatid sa ating orasan, 51 minutos na po. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. That time check was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. 55 minutos na po, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, meron tayong special report pa rin mula pa rin sa PCSO. 2 patient transport vehicle pinagkaloob sa Laguna. Ihahatid sa atin ang balitang yan mula kay Angelo Baño. Ipinagkaloob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2 patient transport vehicle mula sa Philippine Charity Ship Office sa lalawigan ng Laguna. Idinaos ang turnover ceremony sa Camp Vicente Lim sa Calamba City na tinanggap ni Gobernador Sol Aragones kasama sina PCSO Assistant General Manager Arnel Casas at Laguna Branch Head Flora Obina. Bahagi ito ng Medical Transport Vehicle Donation Program na naglalayong magbigay ng mabilis at ligtas na transportasyon sa mga pasyenteng nangangailangan papunta sa pinakamalapit na paggamutan. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Angelo. Maraming salamat, PCSO. Samantala, may paalala lang po ang PAGCOR upang sugpuin ang lumalalang kaso ng iligal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at litimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na in-update ang website at may direktang link ito sa lisensyadong gaming platforms. Yun sa PAGCOR o kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panininlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami po ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PagcorGuarantee.
Live report si Jen Patrolia. Senator Jinggoy Estrada humarap sa Sandigan Bayan matapos po ang kanyang abroad trip noong nagdaang Semana Santa. Detalye mula kay Jen Patrolia. Jen? Senyor humarap sa Sandigan Bayan 5th Division si Senator Jinggoy Estrada upang mag-report matapos makabalik ng Pilipinas mula sa kanyang biyahe sa ibang bansa. Ito matapos payagan ng Sandigan Bayan ng senador na bumiyahe sa Hong Kong, Macau at Japan mula noong March 31 hanggang kahapon Abril 5 para sa personal na lakad kasama ang kanyang pamilya. Matatandaang naglabas ng precautionary hold departure order ang Manila Regional Trial Court laban kay Estrada noong Pebrero, pero naghain siya ng motion sa Sandigan Bayan Court. Ang kautusan ay inilabas ng Manila RTC Branch 52 sa ilalim ni Presiding Judge Juan Ranyola Jr. kaugnay ng kasong plunder at iba pang reklamo sa sinasabing irregularidad sa ilang flood control law projects. Sa kabila nito, pinayagan pa rin ng Sandigan Bayan ang kanyang paglabas ng bansa alinsunod sa mga kondisyon na itinakda ng korte. Magugulitan noong Enero 2026 ay pinayagan na rin si Estrada na bumiyahe sa Austria, Norway at Japan matapos humingi ng pahintulot sa hukuman. Ako si Patrol 38 Jen Patrolia nag-uulat sa himpilang may tadong lakas DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jen Patrolia. Samantala, tingnan muna natin ang report ni Jelly Mendez. Paano ka lang pababor sa isa publiko ang mga impormasyon sa mga opisyal ng gobyerno isinulong po sa Kamara. Alamin natin ang detalye mula kay Jelly. Jelly? Hinihikayat ni Juan Tahanan Party List Representative Nathaniel Oducado ang mga kapwa mambabatas na suportahan ang pagpasa ng panukalang magpapatibay sa People's Freedom of Information Act. Layo nitong isiwalat ang mga dokumento ng mga pampublikong opisyal ng gobyerno sa lahat ng posisyon kabilang na ang Pangulo at Vice Presidente. Nagtatakda ang panukala ng malinaw na panuntunan na pabor sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Nag-uutos ng pagsisiwalat ng budget ng pamahalaan, mga kontrata at mga SALE na matataas na opisyal at nagpapataw ng parusa sa sinumang illegal na tatanggi o sisira sa mga public records. Para kay Oducado, kung walang malinaw na proseso para dito ay wala ring silbi ang panukala at lalo lamang itong maaabuso at pagtago sa katiwalian. Binigyan diin ng mambabatas na dapat mabigyan ang karaniwang Pilipino ng legal na kapangyarihan na magtanong, makaalam at makasuri. Anya hindi dapat kailanganin ng mamamayan ang koneksyon sa loob ng isang tanggapan para lamang makita kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Isaan niya ito sa mga karaniwang reklamo ng mga humihingi ng access sa mga SALN, kontrata ng gobyerno at iba pang dokumentong nararapat sanang naipapahayag sa publiko. Upang makausad tayo mula sa mga isyu ng korupsyon, kailangan ng tapang mula sa mamamayan at ng mga opisyal na nagnanais maglingkod sa bayan. Sakaling maisabata sa atasan ng panukala ang lahat ng ehensya ng pamahalaan na maglathala kada buwan ng mahalagang record online, gumawa ng FOI manuals at tugunan ang mga kahilingan ng mamamayan sa loob ng 15 araw maliban na lamang sa malinaw na mga inspeksyon kaugnay sa national security and privacy. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jerry. Sabay niyo po ang kabuuan nating mga paghatid ng mga pangunahing mga balita at report. At syempre, bago tayo tuloy ang mga wakas, matama quote tayo, hindi lahat po kailangan patulan, minsan kailangan lang hayaan. At syempre, susunod na po ang Tulay Pilipino ni Binibining Tony Rose Guide. Kasama po niya si Angelo Baño. At with that, si Senyor Pacheco minsan pa nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta mañana! Senyor Balita!